So before we start, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po muli sa inyo pong presensya. Salamat, Lord, sa pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Na muli kami, Lord, ay narito. Pang kami, Lord, ay magsama-sama para po, Lord, ay makinig ng salita and even, Lord, to pray, corporate prayer na alam po namin, Lord, ang aming pong panalangin ay lagi niyo pong pinapakinggan dahil kayo po ay ang aming Diyos na who always listens, always hears our prayer. And Lord, sa mga pangyayari ngayon sa mundong ito, Lord, kayo po ang mabigay sa amin, Lord, ng kahinahunan, the calmness from our mind, our thoughts, and even our hearts, na sa inyo lamang nanggagaling, Lord. Salamat at muli kami inyong pinatunayan niyo, Lord, na kayo lamang ang aming Diyos. Walang kapantay, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, tonight po, ang ating pong topic, pansin po natin, sabi rito, ito po para sa ating lahat, especially yung mga, sabi rito, yung guidance for families and residents in Qatar. Sa atin lahat ito, in-address ng ng Qatar government. Sabi ng Ministry of Interior na we have these guidelines, Ibig sabihin, gusto rin ng gobyerno na kalma lang po tayo, huwag po kayong magpanik. Meron pong when they know, meron pong mga insidente, may mga events na nangyari na hindi natin control. But the government is giving us guidelines, Especially, sabi niya, guide children calmly and reassure them. Speak calmly and assure children that they are safe. Ibig sabihin, tayo, mga magulang, lalo na especially kung may mga maliliit, o even yung mga youth natin, kung hindi sila, kasi hindi naman sila nakikinig or hindi sila talaga totally aware sa nangyayari sa kapaligiran, And sometimes, paano natin ipapaliwanag? Kung sa atin, nakikita sa atin yung panic, nagpapanik, or kaya yung even our aura, o kaya minsan yung tone natin, the way natin i-explain sa mga bata, ay magkokos din ito. Ito ay magta-transcend, o kaya ay lilipat, yung magta-transfer dun sa mga, o nahahawa rin yung mga bata. So kaya ang ina-advise ng government is to guide the children calmly. Para ang mga bata rin ay maging calm. Ano man ang mga pangyari at hindi naman talaga maiwasan sa ngayon, ay merong kang susundin. At lahat ng ito, alam ko nabasa ninyo ito. Kaya po ang ating pong pag-uusapan ngayon, ano ba yung beauty? Beauty of being, yung beauty ng calmness, Ang ating pong teksto ay tatlong sa verses na makukuha natin sa, hindi po yung buong chapter ng 14 ng John, but particular lang. So, tatlo lang po yung points natin at mabilis lang po tayo. So, what is the beauty of calmness? Kung tayo po ang mga Kristiyano, tayo po ay mga kilala bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ano yung beauty na meron tayo pag tayo may mga ganitong gulo? Or even, sa atin ngayon, ito yung naranasan natin. Paano natin ito ituturo o paano natin ito sasabihin naman sa ating mga kamag-anak? Kasi, kung pansin po ninyo or siguro, mas nagpapanik yung ating mga kamag-anak sa Pilipinas kaysa sa atin dito. Agree kayo? Kasi mas maraming tawag at marami akong nare-receive ng mga messages. But of course, ang lagi kong sinasagot, by God's grace, kami po ay safe dito. That's the beauty of calmness na meron tayo na nanggaling sa ating Panginoon. Why? Because meron siyang pangako sa atin. There is a promise that God has always given us because God is a promise-keeping God. Amen? Human beings are bound to fail apart from each creator. Totoo po ba ito? Hindi. Kung sabi nga, if you are not with God, tayo ay away from God. Kaya nga ang tawag sa atin, nung tinawag tayong banal, tinawag ka ng banal means you're holy, you are separated from the world. World means yung wala ka na dun sa worldly, kundi na sa ating Panginoon na. If we are apart from our Creator, from our God, then we are bound to fail. Fail in everything. Hindi lang sa bagay na gusto natin magtagumpay tayo, but in everything, we will fail. It's sometimes easy to be enticed
enticed by the world's noise and words. Mas madali tayo, di ba? Yung pag nakikinig tayo, sometimes, ngayon, especially ngayon, sa mga gulo, mas marami ngayon ng fake news at marami na rin nahuling mga nagpo-post ng mga AI-generated mga pictures, news, whatever. At maraming hinuli, especially sa kabilang atong sa UAE. So, we are enticed, no? Mas madali tayo. Pagka ganun wala tayo sa ating Panginoon, yung ating eyes, we are not fixed with Jesus. Diba? Sabi sa book of Hebrews, our eyes should be fixed in Christ. Paano natin nalalaman natin? Kailan yun nangyari yun? In this, yung klase ng yung world noise na ito? When there is the tough times. And we are experiencing that right now. Mahirap, di ba? Naranasan natin nung pandemic. And it's been what? I think it was almost 3 years na nasa loob, or 2 years. Maximum 1 year na talagang walang labasan. Yung mga lumalabas lang, yung mga talagang mga essential o kaya mga pupunta sa trabaho. Pag galing sa trabaho, ang gagawin, magulo. Mayroon ka na, anxious ka na. Sipin mo, kada pasok mo sa bahay, maliligo ka, kahit walang paliguan. Doon sa pagpasok mo sa bahay, diretso sa washing machine yung mga... kasi ganun tayo, anxious. That was really tough. Chaos around the world, pag mga ganyang... At mas marirelate natin ngayon, itong chaos around the world dahil we are just around, yung chaos are around the corner, nandito lang. Di ba? Sabi ko nga kanina, meron pa, humirit, kaninang alas 5, bago mag-alas 5 yata. So, laging meron. And, effects of this, itong mga nasa sunod na nakita natin. Yung prices, tumataas. Though dito sa bansang ito, napakahigpit. Hindi sila pwede basta magtaas. Pero yung itong gulong ito, ay affected din naman ng ibang parte ng mundo. Especially sa Pilipinas ngayon. Pagtaas pagka magulo, walang biyahe ang barko, walang delivery ng mga petrolyo, or ating mga gas, then, those essential commodities ay talagang nagtataas. Bukod pa doon sa mga taong mapagsamantala, ay talagang effect. And this one, ito nangyari ngayon, patikim lang ito ng ating Panginoon kung tayo ay aabot doon sa, hindi tayo kasama sa rapture, mas matindi. No? Ito yung parang yung parang pakita lang, testing pa lang sa atin. And life in this world has never been easy. Kahit daw sabi nito, even the richest man alive has his own fair share of problems. Lahat po, wala pong exemption. Wala pong exempted sa mga itong klase ng mga kaguluhan, even this, di ba nung COVID, kahit gaano karaming pera mo, kahit gusto mo mag-imbak ng pagkain sa bahay, wala, hindi pwede kasi kailangan sumunod ka sa pila, meron ka man pera o wala, ay susunod ka sa pila. Lalo na nung panahon dito sa atin, hindi masyado. Ito kasi kukunti yung tao rito at yung supply naman okay. Pero paano yung sa ibang bansa, like sa atin, nangyari, di ba? They have to magpumila para makabili. At limited lang, pwede nilang bilhin kahit pagano karami ang dalang. Now, ang tanong dito sa atin ngayon, ang sabi natin kanina, we are now believers of Christ. At pagka meron kang narinig ganito, especially sa kapaligid lang natin, how to stay calm. May guidelines na binigay ng gobyerno, it is more of psychological, ay binibigay ng gobyerno para dun sa mga bata. But how do we do it when tayo yung mga Kristiyano, paano natin gagawin ito? Ito yung promise ng ating Panginoon. Nabanggit ni Sis Des kanina, ito ay hindi pa time, dahil alam ng sabi ng Panginoon, nobody knows the hour. But ito ay mga parang pauna lang ang Panginoon. Pero there is a promise ang binigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya rito sa John 14, chapter 14, verse 1 to 4. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. The verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you that I go to prepare a place for you. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again
and will take you to myself, that where I am you may also be. And you know that way to where I am going. Sarap ng pangako ng Panginoon, no? Imagine, hindi sinabi na specific ng Panginoon dito kung saan siya pupunta eh. Kasi nga, sometimes di ba sa atin, imagine sa mga bata, pag nagtanong, Daddy, saan tayo pupunta? Mahirap ipaliwanag sa bata. Pero, inihingi mo sa mga bata, just trust me mga anak. Hindi ko naman kayo ipapahamak eh. Ito yung sinasabi na pangako ng ating Panginoon. If we really believe Christ, na He is our God, then we should trust. Kasi medyo may question dati sa trust. Hindi sinabi ng Panginoon doon, He is not commanding us. Sabi niya, na maging masaya lang kayo. Sabi niya. Ba't sabi niya maging matapang? Jesus wants to remind us not to lose our trust in Him during our hardship. Naalala po natin, ito po yung verse at ang sinundan nito, di ba? At si Thomas, dun sa verse 5, tinanong niya. Sabi niya, hindi namin alam kung saan kayo pupunta eh. I don't know, where will you go? Paano namin malalaman? Ano sagot ng Panginoon? Sabi niya, ako ang daan. I am the way. I am the way, the life, the truth. I am the. Hindi niya sinabing I am a way. Ibig sabihin, hindi siya isa sa mga daan, kundi siya lang ang daan, siya lang ang buhay, at siya lang ang katotohanan. Nung sinabi ng Panginoon ito, then we have to give all the trust to Him. Huwag na tayo magdalawang isip. Minsan, we have these thoughts of, na yung mga nagdadalawang isip, napanood ko kanina, no, yung si, ewan ko ang pangalan nun, pero nagsishare siya ng gospel. Yung sa street, sabi nung lalaki, sabi niya, pag ako'y namatay, or if I will, ang term niya, if I will meet Jesus, kasi sabi niya, ngayon pa lang, tanggapin na natin ang ating Panginoong Kristo, then, makakarating ka ng langit. Kung hindi ka mag-repent at hindi mo tanggapin si Lord, then, there's no way. Kasi ito rin yung verse na sinabi niya. Sabi nung lalaki, when I meet Jesus, doon ako magkukumit sa Kanya. Ganon po kasigurista ang mga tao. Sa sabungan, nung ako'y hindi pa mamanampalataya, nakakapasok din naman ako ng sabungan. Ano yung tawag doon? Anong sabungan sa akin? Sa aming galyera, yan ang tawag kanon. Yung, pag tinanong, kanino ka pupusta? Siyempre, sa pula ka o sa puti? Mga ganun tanong, no? Isasagot, siyempre, doon sa mananalo. Kasi sigurista ka eh. Pero hindi mo naman alam kung sino mananalo doon dahil yung game of, yung cockfight is a 50-50 game. Pero dito, sa pangako ng Panginoon, there's an assurance. Sigurado ka na, panalo na tayo pag nakay Kristo. Bakit ka pa susugal, ano? Hindi pwedeng sabihin natin na I will commit to Him kung kami nagkita sa totoong buhay. It's too late na. Pag namatay tayo, alam na kung saan ang pupunta kung hindi tayo tumanggap kay Lord. Kasi narrow road ngayon papunta sa ating Panginoon eh. Yun yung natural desire ng human being is to know everything. At least, yung end result before we commit. Following instructions without knowing the exact ends takes trust. Jesus is not telling disciples dito to look at some goal and work to achieve it. Rather, He's telling them to know how to get where they want to be is enough. If Jesus is talking to you now, to us now, di ba? Kung ano sinabi ng Lord, hindi mo na kailangan ng detalye. Pag sinabi niyang, sabi niya rito, if I go and prepare a place for you, I will come back, I will come again and will take you myself. At yun ay mangyayari. Dahil yun ang sinabi niya sa Book of Thessalonians. Talagang kukunin tayo ni Lord pagdating ng araw. Kung tayo ay manatili sa Kanya at talagang tunay tayo tumanggap sa Kanya. That is the promise. Kaya, pangako niya, there's always a place. Kaya anong gagawin natin? Just wait. Huwag tayong magpanik. Be calm. You keep in Him in perfect peace. Sabi dun sa Isaiah
26 verse 3, whose mind is stayed on because you trust in you. Trust the Lord forever, for the Lord is God. For the Lord God is an everlasting rock. God keeps us in perfect peace when our minds, our eyes, our thoughts are fixed on Him because we trust in Him. Bibigyan niya sa atin yun. At alam natin yung trust is an heart issue, di ba? Kahit nga sa kapwa natin, talagang pagka, alam mo, yung meron kang, hindi ka nagtitiwala, talagang mag-iisip ka, ito yung pakiramdam mo. It's believing at your core that God is for you, He will provide for you, and He is with you. So pag meron kang, when peace feels elusive, ask ourselves, tanungin natin sarili, am I focusing on God or I'm just distracted by my circumstances? Nakapokus ba tayo sa ating Panginoon? O kaya masyado na tayong tolero or alalang-alala sa mga nangyayari sa atin sa mundo natin? Hindi ko sinasabing walang tayo yung pabaya. Pero pag nakapokus tayo kay Lord, laging, alam na nyo, lagi tayong merong ituturo sa atin si Lord kung anong dapat natin gawin. Kasi kung ang siisip natin, kayang meron akong kasama, itong gulong ito, tinatanong ko lagi, tumatawag, of course, kamustahan, nangangamusta rin naman. At ang sabi ko lang sa kanya, wala naman tayong control dito sa nangyari sa atin ito. We just need to pray. Panalangin sa ating Panginoon. And, ino yung tanong niya, anong gagawin natin? Anong next step natin? Sabi ko, pag yun ang ilalagay natin sa ating utak, sabi ko, kung talagang tatanungin mo ako, sabi ko, dalhin mo ang documents lang, dalhin mo. Dala na ng konting damit kung talagang kailangan. Pero yung saan tayo pupunta? Sabi ko, antay lang tayo kung ano yung guide na ibibigay sa atin ng gobyerno. And even, the wisdom that God will give us, ituturo niya sa atin yun. Now, if you keep on thinking anong gagawin natin, doon na papasok yung mga naging anxious na tayo. Diba? Hindi natin na-undermine na talagang ganun ang mangyari dahil kung balisa ka na eh. So we have to, sabi nga, focusing on God, huwag tayo ma-distract sa mga nangyari o mga circumstances dito sa paligid natin. Pangalawa, ang tanong, am I trusting God with not just my mind, but my heart or actions? Baka mamaya, nagtitiwala ako sa Lord, pero sa isip lang, sinasabi mo lang na you're trusting God. Pero sa totoo, sa puso talaga, hindi mo talaga sabi ko nga kanina, trust is a heart issue. Kung sa isip lang natin, pero yung talaga yung pakiramdam mo ay nagdadalawang isip pa sa kung gagawin, tutulungan kayo ng Panginoon. Now, as you wrestle these questions, remember that peace is possible even right now. It thrives in the mind that stays on God and heart that trust Him. Dapat manatili yung ating tiwala, yung ating keep always. That God will always be there for us. Hindi niya tayo, pangako niya, hindi tayo pababayaan. Now, may inisip, of course, ang inisip natin yung pinababayaan tayo sa mundong ito. No, remember the promises. There's a place in heaven. No, hindi natin sinasabi, Lord, kunin mo na ako ngayon. Kalma lang mga anak, sabi ng Panginoon. Lahat ay may panahon, lahat ay may oras. But it's in my time, hindi oras natin Pangatlo, ang pangako niya, a promised Holy Spirit. May pinako siyang banal na Espiritu sa atin. Dito sa verse 15 and 16, sabi, if you love me, sabi ng Panginoon, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another helper. Yung helper na tinutukoy, yung banal na Espiritu, to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. Tingnan natin tinutukoy ng Panginoon dito yung isang espiritu, pero dalawa ang ginawa niyang
function. Agree tayo dito? Malinaw dito sinabi ng Panginoon. Sabi niya, hindi raw makikilala ng mundong ito kasi hindi nila na-receive. Paano nila receive ang banal na Espiritu? When the Holy Spirit dwells in us, that's the time na tinanggap natin ng ating Panginoon. We accepted God by faith, and by faith alone, through faith alone. That's why the Holy Spirit dwells in us. Pero meron pa siyang ipapadalang helper. Ibig sabihin, isang Espiritu, yung unang ginawa ng banal na Espiritu sa atin, it dwells in us. Okay? Ang sabi niya, magpapadala siya ng helper. Paano natin makikilala ang helper? Kung wala ang banal, hindi nag-dwell sa atin. Yung sinasabi ni Lord dito. Kung hindi nag-dwell sa atin ng Panginoon, hindi natin siya makikilala. We will not recognize. Kaya yun yung sinabi dun sa Book of Acts, kaya nagkaroon ng infilling of the Holy Spirit because meron na tayong indwelling of the Holy Spirit. Infilling, dahil ito ay binigay at ibibigay ng ating Panginoon, pero mabibigay lang ito sa atin kung tayo ay ihingi natin sa Kanya at pananalangin. Hindi ito basta gift yan ng ating Panginoon. Sabi niya, He will give another helper. That is the promise. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng wisdom. Yan ang ituturo sa atin, conviction na ibibigay sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa mga ganitong situation. Calmness, the spirit of calmness is also a gift that comes from our God. Sabi dun sa Romans 8, chapter 9, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. In fact, the Spirit of God dwells in you. Yun yung unang yung tinanggap natin si Lord. Ano? Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. The Holy Spirit permanently resides on those who express faith in Christ. Yun yung sinasabi nating indwelling. For doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for in one Spirit we are all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, all we were made to drink of one Spirit. Those who reject Christ don't see Christ, so they don't see God, do not know God, and are lost. Nawawala. Pag wala, kaya napakahalaga, no? The promise of the Holy Spirit, ipapadala niyang helper, merong unang gagawin natin is to accept Him so that the Holy Spirit will dwell in us at makikilala natin yung banal na Espiritu. Kaya nga meron na word tayong narinig, discernment ng Holy Spirit. Kasi yun na nagtuturo sa atin, nadi-discern ko, hindi dahil magaling ako, hindi dahil matalino ako, hindi dahil kung ano man tayo, but it is the work, yung helper na sinasabi ng ating Panginoon. So anong gagawin natin? We have to meditate. Alamin natin itong mga words na itong sinasabi ng ating Panginoon. Kung hindi natin ito alam o hindi natin ito ginagawa, then we will not know. Parang manghuhula lang tayo kung anong gagawin natin. Sabi rito sa Psalms chapter 119 verse 49 to 50, remember your word to your servant, in which you have made me hope. This is my comfort in my affliction, and that your promise gives me life. Ito yung panalangin ni David sa Book of Psalms. Kung merong, alam mo yung pangako, paano natin malalaman na may pangako ang Panginoon? Sa banal na salita, nasa Bible. Now, kung hindi natin alam yun, how can we ask God? O paano natin tanungin o singilin ang ating Panginoon? Katulad ng sinabi niya rito, remember your word to your servant in which you have made me hope. Ito yung parang binabalik ni David sa ating Panginoon. This is my comfort in my affliction. Itong word na ito ang magbibigay sa atin ng kahinahunan. Ang ating Panginoon. Doon tayo tutulungan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. And that your promise gives me life. Hold to His word because there is hope in God's word. Agree? Amen? Comfort in affliction. The word of God is seen as a source of life, preservation, and strength that sustains the believer in hard times. It's a life-giving promise. Reminds us to trust God. He does not forget His promise. Kaya nga sinabi ko kanina, kung alam mo yung salita ng Panginoon, alam niya yung mga pangako, pwede naman natin singilin. Parang tayo mga anak, di ba?
Sabi niyo tayo, pagkatapos yung maghugas ng pinggan, bibilan mo ako ng Jollibee, natapos na, pati kaldero, nahugasan na lahat. Hindi pa rin binilan. Pwede singilin lang anak, dahil pinangako mo sa anak mo yun. The same sa ating Panginoon, because He's our Father. Hindi niya tayo pababayaan. He will always, His promise, and that He brings life and comfort to those who follow Him because He is a faithful God, even though we are unfaithful to Him. Amen? Pangatlo, last na po itong ating, sabi niya, yung parting gift na binigay sa atin, ano yun? Peace. Meron na siyang peace eh. May binigay siya, iniwan niya sa atin eh. Sabi niya, peace I leave you with you. My peace I give you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. May pangako na ibinigay ang ating Panginoon ng peace. Hindi, ang binibigay niyang peace ito, permanent peace. Merong mga kaguluhan, alam niyo po itong saan nangyari sa atin ngayon, or sa mundong ito, they're always talk about ba itong si presidenteng ito, at itong grupong ito, sila yung maggagawa ng peace. Malinaw ang sabi ng Panginoon. Hindi sa kanila manggagaling ang peace. Peace I leave you with you, my peace I give it to you, not as the world gives do I give to you. Itong mga pangyari, yes, mayroong temporary, but that is not the peace that we are waiting for. Or hindi yan ang ating, yung ating aasahan, kundi yung peace na ibinibigay sa atin. The peace that Christ offered is not like that of the world. The best we can expect from the natural world is unfairness and death. Talagang ganun ang mundong ito. Sabi nila, the world is unfair. But if we keep, hawakan lang natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Even attempts to be moral without God only leads to frustrations. Christ's peace, He refers to the hope and reassurance that God that goes beyond what a fallen world can offer. It is a permanent, guaranteed, and eternal. Yun yung pangako ng ating Panginoon. Yung peace na binigay niya sa atin. And Christ encourages His followers to keep their heart from fear and trouble. Yun yung gusto niyang iparating sa atin, Keep our hearts from fear and trouble. Huwag tayong mag-alala. If we can worry, but yun na lang ang gagawin mo araw-araw, yun na lang ang gagawin mo oras-oras, minuto na nag-aalala ka. Naalala ko nung first time na nangyari ito, nagtakbuhan ng mga tao sa mga tindahan at bumili ng tubig. Tubig ang unang binili. And even itong unang araw naman ito, tubig din ang binili. Yes, we have to prepare. Pero pagka yung nauna na yung panic natin, instead na makapunta nga tayo na ayos, baka madisgrasya ka pa, nadaganan ka pa ng tubig na medyo malaki-laki, O kaya nalunod ka sa tubig, Di ba? Doon sa sobrang worries natin sa tubig na yan. Hayaan natin ang Panginoong kumilos para sa atin. But we have to be aware. Kapit lang sa ating Panginoon. What He calls for here is not Christians to be stone-faced or inhuman. Hindi naman sinabing magpakamakapal mukha tayo or hindi magpakatigas ng mukha tayo dito. No. Ang gusto niya sabihin sa atin, acknowledge the reality of suffering while at the same time trusting God to make good on His promises. Hindi sinabing, okay lang yan. No. Yung trust, yung tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Ituturo niya sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nga dapat tayo manalangin We have to pray. Lahat ng itong nangyari sa mundong ito, lahat na nangyari sa Middle East nito, itong lahat nangyari ito sa ating area nito, sa region na ito, everything has its own purpose sa ating Panginoon. Everything is in His hands. God is in control. Kaya sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. That is the promise na ibigay sa ating Panginoon. Pag nandun na una yung takot,
hindi na tayo nakakapag-isip. Nauna yung panic, hindi tayo nakakapag-isip. Alam niyo po yung unang araw, siguro mga unang 3 araw, I think, unang gabi, yung aking pong katabi sa pagtulog, sabi sa akin, hindi ako nakatulog eh. Pag kami nag-alarm yung telepono, sabi mo na, yung natutulog ka, yung istorbuhin ka, may pasok. Hindi raw siya nakatulog. Kasi nga, hindi ko sinasabi. Minsan, yun yung nauna sa atin eh. Minsan, naunahan tayo doon. Kaya nga, sabi na Panginoon, focus. Keep our eyes and minds to Jesus. Pag nauna yun, meron man papasok na mga iba't ibang mga bagay na hindi siya, alam mo, tuturuan tayo ni Lord kung paano tayo kumalma. Pagka, I think last time, nung nag-alarm, sabi ko sa kanya, silipin mo lang mga bata kasi nandun sila sa may bintana eh. Tignan mo lang. Yun lang yung mga, pero relax, hindi yung pag nagpanik kasi tayo, hawa-hawa yan eh. Para din COVID yan eh. Madaling makahawa kaya yung emotions. Amen? This does not imply a complete lack of concern, nor does it mean Christians are to be careless. Instead, it means that believer should not be fearful, paranoid, or uneasy. Calm. That is the beauty of calmness na ibinigay sa atin naman. That is the spirit of calmness na meron tayo. Dahil yun ang binibigay sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. Instead of anxiety, believers are to be humbly, gratefully approach God with whatever in their minds. And mature prayers includes thanking God for what He has done in addition to asking for help in areas of need. Conclusion po, sabi dun sa book of James chapter 5 verse 13, anyone among you in trouble, let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs and praise. Hindi tayo tumigil. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo tumigil. Ano man ang pamamaraan, platform, whatever, we approach God, dinulog natin lahat sa ating Panginoon ang ating mga hinaing, ang ating problema, and even problema ng buong region na ito. Kasi kung hindi tayo nakafocus sa ating Panginoon, yung iba nga, di ba, agad-agad kukuha ng ticket, wala namang kinakancel naman. Di ba yun yung mga ganong panic, ganong agad ang approach? Pagdating sa atin, mas malaki pa pala ang problema. Di ba? So, sabi ng Panginoon, kalma lang mga anak. I gave you the promises. Keep on my promises. Pagdating ng araw, isasama ko kayo, kukunin ko kayo. When someone is being revived, the room can be very chaotic. Yan sa mga, karamihan dyan, sa mga hospital na nangyari, no? The team will exhaust all their efforts to bring the patient back to life. Ganun na yung, naalala ko nung ang aking mother ay nire-revive nila. And I was on the phone during the time. And marinig mo, even sa background, no? Nung nire-revive nila. At talagang, ako naman, dahil nasa telepono, nandito ako sa Pilipinas na nangyari, wala akong magawa. I cannot do anything. So, yun yung scenario doon sa loob. As we die to ourselves daily, we are constantly revived. Amidst this chaos, itong mga kaguluhang ito nangyari, we have our Jehovah Shalom. The Lord is peace. Amen? Let us pray. Lord, salamat po muli sa inyo pong presensya. Salamat, Lord, sa inyo pong wisdom. Salamat, Lord, sa inyo pong message na inyo pong ibinigay sa amin. At alam po namin, Lord, ito pang pangyayari na ito sa aming region, sa ito pong aming tinitirhan ngayon or kung saan man kami, Lord. Even, Lord, yung inyo pong mga anak na nasa paligid, Lord, na affected din, Lord, by this gulo sa Middle East, Lord. Lord, we know na you are in control of everything. Kayo, Lord, ang may akda ng buhay. Kayo, Lord, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at lahat ng ito, Lord, ay kayo ang may control ng lahat ito. And we live to you, Lord. Samahan niyo po, Lord, ang inyong mga anak. Patnubayan niyo, Lord. Lord, patuloy niyong ibigay ang espiritu ng pagiging calm, na Lord, kami ay huminahon, Lord, anuman, Lord, ang mga marinig namin sa aming paligid.
even our families back home, ay samahan niyo rin sila, Lord, na panatilihin ang pagiging calm sa kanila, Lord, na everything is in you, Lord. At sabi nga sa inyong salita, hindi namin alam ang oras, Lord, but Lord, ituro niyo sa amin, Lord. Kayo magbigay sa amin, Lord, ng wisdom na ito, karunungan ito, kung ano po ang aming dapat gawin, Lord, sa mga bagay na to react, kung paano kami mag-react, Lord, sa mga insidente, sa mga pangyaring ito, Lord. Salamat po na marami, Lord. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.